viewers, magaling na po ako. Wala na po akong lagnat. Yan po guys, good morning or magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Long time no this. Long time no this po, wala kami. Ayan si Chrislyn. Kagagaling lang po siya sa lagnat. Hindi, 2 araw po siyang hindi nakapasok dahil nilagnat po siya. Nung time na maligo sila ng ulan, Sabado na araw po yun, pagkagabi, nilagnat po siya. Hanggang sa Linggo, kahapon medyo bumuti at pinaliguan ko. Yang naman po siya sa medisina niya na timpra. Kahit ngayon wala na po siyang lagnat, inom ko lang din po siya ng paracetamol para hindi na po bumalik yung lagnat niya. At kailangan na po niyang pumasok ngayon dahil mag-ano na po sila sa 24, mag-UU-in, bali magpa-practice na po sila. Ngayon or bukas pa, Biyernes. So, 24 naman po yung UN nila. O kailangan na po silang mag-practice kung anong isasalita nila sa araw ng UN. Tapos, represent po siya ng China. Dahil yung mama niya is nasa Hong Kong naman. Yung kila Chrislyn sa November 4 yata yun. Kila Chrislyn UN. Yung sa kanila, 24. Dapat kasi October 19. Paano? Nung kahapon, halos sa Lunes, halos po lahat ng mga classmate niya absent dahil nga sa sa mga lagnat-lagnat na yan. Iwan ko, uso naman po yan yung mga lagnat. Si Sia, 2 araw nga po siyang hindi nakapasok. So ngayon pinapasok na natin dahil Miyerkules. Baka hindi na po siya makahabol sa nila sa practice. Pero sabi ng teacher nila 18-19 daw yung practice. Ngayon parang hindi naman po siya nilagnat kagabi hanggang ngayon. So papapasukin na natin. Pero pinainom ko muna siya ng paracetamol na para hindi lagnatin sa school. Dahil sabi naman po doon sa school meeting, pag may lagnat yung bata, wag na lang papasukin. 2 araw hindi na po siya nakapasok. Na po siya sa leksyon nila. Mahuhuli. At hindi naman po siya nilagnat kagabi. So ayan, pinapasok natin ngayon. Asan na ba yung Paris nito? Asan ang Paris nito? Ito, pares ng ay ito. Kasi yung niya, tali niya, ka-uniform sa niya, suot. Sila Chrislyn, November 4, next week, exam nila. Tapos ngayon naman, magpapaili po sila Chrislyn. Kaya complete uniform din po yun na pumasok. At tayo naman po is nabibisi sa gawaing bahay. At 2 araw din po siyang hindi nakapasok. Tapos 2 araw din po tayong hindi nakapaglaba. So ngayon, operasyon naman po tayong maglaba dahil madami na. At mabuti na lang po na hindi umulan ngayong araw. Kasi kagabi at saka kaninang madaling araw, ang lakas po ng ulan. Akala ko hindi po tumigil dahil hanggang alas 4 po yung ulan. Malakas yung ulan. Akala ko hindi tumigil yung ulan. So, hindi naman po makakapasok yung mga estudyante natin pa. Maulan na maulan. Mabuti na lang na ayan. Bumuti po yung panahon. Umaraw.
Kaya sasamantalahin po natin yung ganda ng sikat ng araw. Marami pong activities yung mga estudyante ko ngayon. Bukas, intrams po nila sansan. Ayan. Nakanda na po yung susuotin niya. At ihahatid lang po siya doon sa school. Hindi po tayo magbabantay dahil meron po tayong labahan. Tapos tinatanong po ako ni siya kung sasama po ako. Sabi ko hindi dahil may labahan po tayo. Sasama lang po ako kung Friday na. Kasi ano po yun? Sweeper. Tapos nakatuka tayo sa pagluto sa mga sa snack. Kasi araw-araw po nagluluto. Kung sino po ang nakatuka sa araw na yon na sweeper, siya yung magluluto. Katulad nga noong Biyernes, mabuti na lang na sumama po ako. Ang ending nga, ako lang pong mag-isa yung pumasok na parents sa sweeper. So, isa lang po tayo nag-sweeper. Mabuti na lang na tinulungan po tayo doon ng nanay na pumasok. Kasi yung gawain mo sa school nila, dahil maliliit pa talaga, yung gawain natin doon sa room, parang bahay lang din. Tayong nagluluto, tayo yung magliligpit ng pinagkainan nila, maghuhugas, pero pareho lang din. Para tayong nanay doon sa school. Tayo yung maglalagay ng placemat sa misa nila, sa pagkain. Tapos titingnan mo kung sinong tapos na para kunin na yung pinggan at saka placemat na hindi po magkalat. Parang hindi pantay. Hanggang 27 yung klase lang po nila dahil mag-Halloween. Okay. Tayo. Yan, ganda na ni Sia. Namimiss ka na ng mo, teacher. Hindi ka na nakakapasok. Walang lagnat-lagnat doon, ha? Yan, papasok na po si Sia. Hi guys, papasok na po ako. Namimiss na po ako ni teacher. Namimiss na daw po siya ni teacher. Ayan, maganda po yung panahon natin. Kaya samantalahin naman po natin na magbanlaw ng labahan. Pagbanlaw na lang po yung kulang dahil kanina pa akong umaga umpisa. Mga alas 6 pa lang. Nagkakaputol-putol lang. Nagkakaputol-putol lang po yung natin gawain dahil maraming kinakalikot. I-stop muna tayo dahil pinaliguan natin si Sia. Binihisan kasi huli naman po siyang nagising. Pagkagising pinakain. Habang po tayo ay mayroong sinalang.
Ganyan lang po, basta nasa home alone lang po tayo. Ikot-ikot ng bahay, naghahanap ng mga gawain. Makarelax po tayo ng ilang oras. Ayun, mag-umpisa na naman. Oh my gosh! Uy! Walang katapusan na serbisyo. At si Pix pala, nakaabot po siya ng Maynila nung balis po siya Sabado ng gabi. Nakadating po siya ng Maynila mga madaling araw na po ng Linggo. Maglulunis na. Mga madaling araw kasi matagal talaga yung bus lang. Magbabas ka lang papunta ng Maynila dahil marami pong stop over na dadaanan. Safe naman po yung biyahe niya. Pagdating niya po sa SM Bacoor ba yun? Doon po siya sinundo ni papa nila Kreslin. Tapos hindi pa po siya nakag-umpisa ng trabaho Lunes at saka Martes dahil nagpa-medical pa po siya. Pero ngayon nag-umpisa na po siya. So, ayun si Pix. Nasa Maynila po nag-work. Pero sabi niya, hindi po siya susuko. Plano pa rin po niyang mag-ibang bansa. Reserve pa man lang po siya doon sa sa inaplayan niya. Medyo matagal pa yun. Basta okay na, naka-reserve. Pwede naman po siyang, kung tawagan na po siya na okay na, pwede naman po siyang umiksit na po sa pinagtatrabahoan niya. Habang wala pa, yun, i-grab mo na yung anong dapat mapagkakitaan. Mabuti yun kasi masasanay na si Pix sa homesick. Dahil sanay na po siyang mawalay sa pamilya niya. Yun nga lang, papalayo ng papalayo. Ngayon, Manila. Pagkasunod, sa ibang bansa. Siguro, iba yung homesick sa ibang bansa at homesick lang dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, kung dito ka lang magtatrabaho, kahit anong oras o gusto, makakauwi ka. Doon sa ibang bansa, hintayin mo talaga yung kontrata. Hindi ka magdali-dali po na uuwi. Makakapag-desisyon umuwi. Malaking proseso pa yung gagawin. Dito, okay lang. Kung gusto mong umuwi, basta may pamasahe ka, makakauwi ka kaagad. Doon sa ibang bansa, pag hindi pa tapos yung kontrata mo, hindi ka makakauwi. Yun lang po yung pinagkaibahan. Kahit siguro sanay po tayong mawalay sa mga pamilya natin, pero kung malayo na po talaga, makakaramdam po din tayo ng sinasabing homesick. Tulad ni Ate Sixi ngayon,
Siguro hindi na po siya na-homesick dahil palagi na po siyang nag-workout. Nagda-diet po siya. Nililibang na lang po yung sarili niya sa pag-workout niya. Nagpapasiksi po si Ate Siksi. Diyan na lang po niya nililibang yung sarili niya sa TikTok, workout. Goy! Ginagawa natin, salin-salin sa tubig, ipon, salin, bumba. Ito yung workout ko. Papalakihin ng braso. Dahil hindi ko tayo magsumba. Nasahol pa to sa sa sumba. Natapos din tayong maglaba. Ayan. Hindi ko na lang po sila nilabas doon sa labas na sampayan dahil pagka maya-maya po yung init is nandyan. Yan po yung mga short nandyan lang po sa sa bakod namin. Dahil mamayang hapon yan is nandyan po yung araw. So kaya hindi ko na lang nilabas. Huy, nakakahingal po guys. Nakakahingal maglaba, magbanlaw. At saka ito. Siyempre, meron po tayong bagong nilaban. Meron na naman po tayong bagong tupiin. So, magpapahinga-hinga muna tayo. Saglit. Paanuhin lang muna natin yung pawis natin dahil nananagaktak po. At ito pala yung sinasabing barong na susuotin ni Sansan bukas. Hindi pala as in barong na barong. Parang sweatshirt. Ito. Tapos ito po yung ipapari sa puting pantalon at saka puting sapatos. Bukas na po yung intrams nila. Sabi ko kay Sansan, para naman kayong niyan. Porma ng magtatanim, mga magsasaka. Sabi niya, oo kuno, kasi sila daw yung kasi hindi lahat long sleeve ganito, long sleeve, hindi lahat, yung iba yung lang, maiksi yung manggas dito. Merong grupo ko nung nagtatanim, meron naman pong grupo na basta ganun. Yung pala nila, ganap, para po silang magsasaka. Pinahirapan pa po tayong maghanap ng maisusuot. Yung puting pantalon at saka puting sapatos. Yun pala yung ending. Magsasaka po sila. Bukas na po yung nila, yung ganap. Tapos yung competition naman, sorry po, competition sa November pa, pero hindi ko rin alam kung anong pizza. Yun po ang medyo mahal-mahal na costume. Kasi naman po si Sansan banda, sila po yung magtutugtog. So iba po yung uniform sa banda at saka bukas na susuotin nila. Yun na nga. Na mga ilang araw pa po tayong naghanap-hanap dyan. Maraming okay-okay po yung natin napuntahan. Na kung ano ang ganap ng mga bata doon sa school.
na nasasali po tayo. Tulad ngayon kay Sia at Crislin, mag-UUin at dapat nga, yun nga sinabi ko, dapat UIN nila Sia October 19, parang parang hindi kakayanin kasi, pero sabi naman ng teacher, kahit hindi bongga yung susutin, basta kahit walang costume or ordinary dress lang, na importante po meron po silang flag na hahawakan na kung saan po silang lugar naka-present. Inano naman po, pinalitan yung schedule, naging 24. Iwan ko kung makaya ni Mama Walin kasi basta nag-order po ng costume ni Sia dahil sabi ni Mama Walin, maiinggit si Sia kay ate niya dahil inanuhan talaga ng costume si Crislin sa UIN nila sa November 4. Yung kay Crislin is sa Philippines. Presenting po siya ng Philippines. At makikita nyo po yung suot ni Crislin sa araw ng UIN nila. At saka kung maabot naman po yung in-order na costume ni Mama Walin para kay Sia, makikita din po nyo yung suot ni Sia sa October 24. Sana po umabot yung order ni Mama Walin na susuotin ni Sia. Kasi parang na talaga, malapit na. Kasi biglaan naman po yung pag-declare ng teacher nila na sasali pala sila sa UIN. Pero hindi naman po inoobliga na lahat sila sumali. Pero sabi ng teacher, mas importante medyo habang bata-bata po sila, asanayin na po natin silang rumampas sa stage na hanggang sa paglaki po nila, mag-elementarya at saka mag-secondary na hindi na po yung mga bata mahihiya sa harap ng mga madlang people. Habang bata-bata pa, sanayin natin. Yun nga, memoryado na po ni Sia yung sasabihin niya sa araw ng UIN na sabi ng teacher nila na yung bibigkasin lang naman yung magpapakilala sa kanila, mapakilala sa sarili nila, kung ilang taon, kung saan nakatira, at kung saang representing na lugar. Yun, memoryado na po ni Sia. Baka sa oras na po ng UIN, sabihin ni Sia na alam na po niya yung sinasalita niya tapos hindi pala siya makakasali. Sana po dumating na po yung costume ni Sia. Lang po naman ngayon, 18. So siguro aabot pa yun. Sana. Pero sabi ni Mama Walin, yung na-shipping pa lang yung dito, yung tali sa book. Binibiro ko nga si Sia, pag hindi dumating yung yung costume mo, sako na lang ng bigas yung gagawin natin na costume na para maging kasali ka sa UIN nyo. Natatawa lang po si Sia. Kaya nga sabi ni Mama Walin niya, wag ka daw magpakasakit-sakit dahil hindi ka makakasali ng UIN. Kaya yun, nagpursigi si Sia. Alam kong nagpursigi po siya. Kahit nasusuka po siyang uminom ng gamot, pinipilit po niyang lunukin. Pero hindi naman po niya na isusuka. Kaya ayun, madali po siyang gumaling. Nawala yung lagnat niya. Kasi nagumpisa lang po yun nung Biyernes, meron ngang bisita health office na yung sinabi ko nag-ano po sila, nag-explain about sa hand foot mouth disease. Yun, pinakita po sila ng picture kung paano po yung nagkakaroon po ng disease sa kamay, tas sa talampakan, tas sa bibig. Tas nagpagkakaroon po ng sa loob ng yung medyo masakit, yung tawag nila dito
luas. Yung sa amin naman atas sa sa loob ng bibig na masakit yun. Pagka kinabukasan po yun, nilagnat si Sia. Tas sinabi pa niya masakit daw yung niya, may dila. Pero alam ko naman po si Sia, palaging na tinutubuan po ng sa dila yung butlig na masakit talaga yan. Pero meron pa po siya ditong gamot na noon po na nagkaroon po siya ng sa dila. Yung paso. Kung baga sa amin, parang paso sa dila na masakit, na parang may tumutubo na mga butlig-butlig. Sabi ko naman sa kanya, wag mong dibdibin yung sa'yo ng taga-health. Parang natakot siguro nga. Pagka Lunes, halos lahat po ng mga eskwela estudyante ni Tita Yan hindi nakapasok dahil yun may mga lagnat. Pero nung hindi pa nagpupunta yung taga-health office is meron na mga lagnat-lagnat ng mga bata. Nag-uumpisa na yun, lagnat-lagnat dahil nga sa sa sitwasyon po ng panahon na umaaraw, umuulan, tapos mainit na bigla naman pong uulan. Yun nga, nung Sabado, kung nakita po nyo yung upload ko na naligo sila ng ulan ni Creslin, yun, pagkagabi po, nilagnat si Sia. So, ayun, ngayon, nakapasok na po, pero 2 araw na absent. Timpra po yung ginawa kong paracetamol kay Sia. Halos maubos na po yung yung isang buti na sakto lang ang laki. Sakto lang po ng mga 5 araw po na inuman. Nawala yung lagnat ni Sia. Ang dali ng oras, 12:00 na yan. Labas na nila Sia. Nandyan na po yung Sia nyo, ha? Pre, kamu isnak? Kay? Pre, Anak kami. awo, Sia, kumaon. Ano niyo yung kaon? Ano niyo kaon? Ha? Di ka maaram? Ha? Anong ginluto? Salad. Salad? Wow. Madag kita adaw. Wow! Ayan. 5/5 si Sia. Ang galing-galing. Bilugan kung ano ang kwan yan? Saan magparehas? Kung saan magparehas. Alam na din ni Sia. Anong kinain nyo? Salad? Nabusog ka? Ha? Ang init-init. Nabusog ka? Mainit ang mainit ang panahon na yan. Mainit yung ulo ni Sia. Vitamins na naman ako. Magbabitamins ka? Kasi init ko pa lang. Ha? Iinit ako. May sticker ako. Natagita. Bigay ito. Kapapasok lang ni Sia. Bigay ito. Tapos labas ka agad. Ang dali ng oras po. 12:06 na. 12:06. At tayo hindi pa tapos sa gawaing bahay. Nabutan po tayo ng labasan ni Sia. Binigay itong classmate ko ng sticker. Sticker. Anong sabi ng teacher mo? Sabi, teacher ko ay Wala ka ng lagnat. Ha? sabi teacher ko ay Ano? sabi teacher ko, Naubos yung baon niyang tubig. sabi teacher ko ay set properly daw kasi hindi makaka-uwi. Set
properly. Ang hindi mag-sit properly, hindi makakauwi. Oh, ikaw, nag-sit properly ka? Ganun ba? Mga viewers, titignan nyo po so ayan, Kunti na lang. konti na lang ngayon. Sagad pa yan, dami pa yan. Saka na, kasi giininom ko na po ito. Kasi kung maubos to ay mawawala na akong lagnat. Kasi namiss na po ako ni teacher. Namiss daw siya ni teacher. Sabi ko doon, pagpasok ko doon ay, "Good morning, teacher." Sabi niya ay, "Good morning." Yun ang sagot ni teacher. Pero wala kang assignment kasi absent ka. Pero okay lang yun. Alam naman ni teacher na may lagnat ka. Kasi sinabi po ni Mama Da. Sige na, bis na tayo dahil susuotin mo pa yan bukas. Ang tindi ng init. Tingnan nyo yung init. Pumapasok na po dito sa extension at pumapasok po din dito sa loob. Natatalo po yung hangin ng electric fan. Yan, sobrang init. Pag uminit naman, sobrang-sobra. Tapos, uulanan ng bigla. Yun po yung nagkakakos ng sakit ng mga bata dito pag hindi kinaya yung resistensya. Magkakasakit talaga. Mainit na mainit. Yung pwisto na pinaglalaban natin yan, mainit na dyan. Kaya maaga po tayo nag-umpisa na maglaba. Dahil pag ganito na pong oras, alas 12 or alauna is mainit na po. Napakaaliwalas po ng kapaligiran, tapos biglang uulanin. Yun. Nayos ko lang yung mga hinangir ko. Ibinuwaghag para matuyo sila or medyo matuyo lang naman. At saka nakatulog yung bulilit natin na habang kausap yung mama niya kanina. Ayan. Nakatulog na po siya. Siya po yung pumalit dyan sa mga pinagligpit ko na damit. Nakatupi na po ako. Tas maghuhugas tayo sa pinagkainan ni Sia. Siya lang po yung kumain lang muna dahil medyo nabubusog po tayo sa kakikilos. Hindi pa po tayo natatapos. Kasi pag naumpisa na po yung pagkilos natin sa gawaing bahay, kailangan po step by step. Pinapahingaan minsan dahil yun nga, tingnan nyo, yung sinag ng araw pumapasok po dito, bumabanda. Kaya nilagyan ko po dito ng tuwalya para yung init hindi pumasok. Tapos pag dito, hindi naman nakasara yung, tingnan nyo. Pag hindi isinara yung sliding door, mainit. Pumapasok din yung init, yung singaw ng init. Yung hangin po mainit. Kaya nasasabi ko na natatalo po yung yung hangin ng electric fan. So, nakasarado lang. Pati bintana, sinasaraduhan lang. Para hindi masyado magmainit. Kasi yung gamit lang po na electric fan, yung lift fan lang po. So, ayan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Magpapahinga naman po tayo. Sana hindi po kayo magsawa sa
mga vlog ko dahil wala na talaga po ako naisip na magiging content kung di yun lang araw-araw kasi yun nga, home alone lang tayo. Hindi po tayo labas-labas. Sa Compostela, bihira na lang po tayo makapunta doon. Pag kinakailangan lang po ni Jing ng rescue. So, yan po. Bye-bye muna.